Itapon mo na ang basurang yan, Ethan. Hindi kailangan ng pamilya Carter ng babaeng tuyot ang sinapupunan at walang silbi sa mundong ito. Sa labas ng pinto ng marangyang silid, tila na yelo ang buong pagkatao ni Teresita. Ang mga salitang iyon ni Doña Imelda ay hindi lamang basta ingay, kundi mga lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Hawak-hawak ni Teresita ang isang maliit na kahon na binalot sa pilus. Sa loob niyon ay ang gintong orasan na pinag-ipunan niya sa loob ng 5 taon. Bawat sentimonyon ay galing sa bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri, sa bawat gabing puyat, sa pananahi para lamang mabigyan ng espesyal na regalo ang kanyang asawa sa kanilang 5 anibersaryo. Inaasahan niya ang isang hapunan na puno ng pagmamahal, ngunit ang bumati sa kanya ay ang malalamig na boses ng pagtataksil. Narinig niya ang buntong hininga ni Ethan, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Alam ko, Ma'am, I've already made a decision. Hindi ko hahayaang maputol ang lahi ng mga Carter dahil sa kanya. Bawat kataga ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa dibdib ni Teresita. Ang kahon sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas, ngunit pilit niyang itinulak ang pinto. Ang liwanag sa loob ng silid ay masakit sa kanyang mga mata, lalo na nang makita niya si Doña Imelda na may hawak na isang pirasong papel. Habang si Ethan ay nakatayo sa tabi ng bintana, hindi man lang magawang tumingin sa kanya. Teresita, kanina ka pa ba riyan? Nauutal na tanong ni Ethan, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Agad na humakbang palapit si Doña Imelda. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri. Walang babala niyang isinampal ang hawak na papel sa dibdib ni Teresita. Basahin mo yan. Iyan ang katotohanang matagal mo nang itinatago. Ikaw ang dahilan kung bakit tuyot ang pamilyang ito. Ikaw ang baog. Bulyaw ng matanda. Tiningnan ni Teresita ang papel. Nakasulat doon ang kanyang pangalan at ang hatol na wumasak sa kanyang dangal. Infertility. Hindi siya makapaniwala. Alam niya sa sarili niyang maayos ang kanyang kalusugan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang malamig na titig ni Ethan. Tapos na tayo, Teresita. Our marriage is a mistake. I need an heir. And you can't give me that. Pinirmahan ko na ang annulment papers. Umalis ka na sa pamamahay na ito bago ko patawagin ang mga security. Sabi ni Ethan sa tonong tila kinakausap lamang niya ang isang estranghero. Ang sakit ay hindi na lamang sa puso, kundi tila nanunuot na sa bawat selula ng kanyang katawan. Ang lalamunan ni Teresita ay nanunuyo. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Sa isang iglap, tila naglaho ang 5 taon ng pagsisilbi, ng pagtitiis at ng pagmamahal. Ang gintong orasan na simbolo ng kanyang pagsasakripisyo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na karpet ay tila ang huling tibok ng kanyang puso para kay Ethan. Bakit Ethan? Sa loob ng 5 taon. Ito lang ba ang halaga ko? Ang kanyang boses ay mahina, basag at puno ng pait. Ngunit imbes na sagot, isang malakas na tawanan ang narinig niya mula sa pinto. Pumasok si Celia, ang babaeng kilala niya bilang business partner ni Ethan, na ngayon ay nakakapit na sa braso ng kanyang asawa. Don't be so dramatic, Teresita. You're just a tailor. Hindi ka nararapat sa mundong ito. Pangungutya ni Celia. Binalingan ni Doña Imelda ang mga katulong at sumigaw. Ilabas ang mga gamit ng babaeng yan. Huwag ninyong hahayaang may matira kahit isang bakas ng kanyang pagiging malas dito. Kinaladkad si Teresita palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagbaba sa impyerno. Nang marating niya ang malaking gate, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang humampas sa kanyang balat. Ang tubig ay humalo sa kanyang mga luha, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi at hapdi na nararamdaman niya.
Siya ay bumagsak sa maputik na kalsada, basang-basa at nanginginig. Sa likod ng mataas na pader ng mansyon, nakita niya ang mga ilaw na sumasayaw, ang tunog ng mga baso ng wine na nagtatamaan, at ang tawananan ng pamilyang Carter na nagdiriwang sa kanyang pag-alis. Hawak pa rin niya ang gintong orasan na ngayon ay nababalot na ng putik. Sa gitna ng hagulhol at ng dagundong ng kulog, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Paano nagawang itapon ng taong minahal niya ang lahat ng kanilang pinagsamahan para lamang sa isang kasinungalingan? Habang ang dilim ng gabi ay lumalamon sa kanyang pag-asa, nanumpa ang kanyang durog na puso. Darating ang araw na ang bawat patak ng ulan na ito ay magiging apoy na susunog sa lahat ng nangapi sa kanya. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng malupit na unos, si Teresita ay nananatiling mag-isa, basag at tila wala ng bukas na naghihintay. Ang bawat patak ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Teresita, ngunit wala itong ihahambing sa kadyot na sakit na nanunuot sa kanyang buto. Naglalakad siya sa gilid ng highway, walang sapatos, at ang tanging bitbit ay ang putikang gintong orasan na tila naging simbolo na ng kanyang maruming kapalaran. Ang liwanag ng mga sasakyang dumadaan ay nagmumukhang mga multo sa kanyang paningin, malabo, mabilis, at walang pakialam sa isang babaeng tila basahang itinapon sa gilid ng daan. Diyos ko, bakit? Bulong niya, ngunit ang tanging sumasagot ay ang dagundong ng kulog na tila humahalakhak sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding gutom at pagod na tila humihigop sa huling natitirang lakas ng kanyang pagkatao. Nakarating siya sa tapat ng isang saradong patahian, isang lumang gusali na may karatulang kupas na ang kulay. Huminto si Teresita at sumandal sa malamig na pader. Dito, sa harap ng mga makinang depadyak na nakikita niya sa loob ng bintana, muling nagbalik ang alaala ng kanyang pagsusumikap. Naalala niya kung paano niya binuo ang bawat pangarap kasama si Ethan sa bawat tahi ng tela. Ngunit ngayon, ang lahat ng pangarap na yon ay parang mga hibla ng sinulid na isa-isang napatid. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang ingay ng ulan ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Bago tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang init ng isang pares ng mga kamay na sumalo sa kanyang bumabagsak na katawan. Isang malalim at baritonong boses ang huli niyang narinig. Tumatawag sa kanyang pangalan ng may pag-aalala na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa sinuman. Nang muling idilat ni Teresita ang kanyang mga mata, ang puting kisame at ang amoy ng gamot ang bumati sa kanya. Malinis na ang kanyang suot at ang init ng kumot ay dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya ang isang lalaking pormalang ayos, ngunit may bakas ng pagod sa mga mata. Siya si Malik Voss, Yvonne, ang may-ari ng lumang patahian na kanyang kinabuwalang. Gising ka na pala, mahinang sabi ni Malik. Ang kanyang boses ay parang haplos ng seda sa sugatang diwa ni Teresita. Nakita kita sa harap ng shop ko. Masyado kang maputla. Akala ko ay huli na ang lahat. Hindi nakapagsalita si Teresita. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ang kanyang tiyan na tila may nararamdamang kakaibang pintig sa loob nito. Pumasok ang isang doktor na may hawak na chart. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit may bahid ng pagkamangha. Mrs. Teresita, mabuti at nagising ka na. Napakatindi ng dinaanan ng katawan mo, lalo na sa kalagayan mo ngayon. Simula ng doktor. Tiningnan niya si Malik bago muling ibinaling ang atensyon sa pasyente. May hawak ka bang medical record na nagsasabing hindi ka maaaring magkaanak? Tumango ng marahan si Teresita. Ang luha ay muling naglandas sa kanyang pisngi habang naaalala ang papel na isinampal sa kanya ni Doña Imelda. Oo po, Doc. Sabi po ng asawa ko. At ng biyenan ko, baog daw po ako.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor habang umiiling. Hindi ko alam kung anong laboratorio ang naglabas niyon pero nagkakamali sila o baka naman sinadya nilang magkamali. Huminga ng malalim ang doktor at inilapit ang kanyang upuan. Teresita, hindi ka baog. Sa katunayan, ang dahilan ng pagkahilo at panghihina mo ay hindi lang dahil sa ulan. Tumigil ang mundo ni Teresita. Ang kanyang hininga ay tila nabitin sa hangin habang naghihintay sa susunod na sasabihin ng doktor. Ligtas ang mga sanggol sa sinapupunan mo. At tama ang narinig mo, mga sanggol, dahil hindi lang isa, kundi 3 ang dinadala mo, Teresa. You are pregnant with triplets. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang kamay ni Teresita na nakapatong sa kanyang tiyan ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng pait, galit at isang napakalakas na pag-asa. 3 buhay, 3 himala sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang kasinungalingan ni Doña Imelda at ang karakutan ni Ethan ay tila unti-unting nalulusaw sa harap ng katotohanan ito. Ngunit kasabay ng kagalakan ay ang takot na muling lumukob sa kanya. Paano niya bubuhayin ang 3 bata kung wala siyang kahit anong pag-aari? Paano siya lalaban sa pamilyang Carter na kayang baluktutin ang katotohanan? Tumingin siya kay Malik, na tahimik lang na nakikinig sa isang sulok. Ang lalaki ay tumayo at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nangangako ng isang bagay na hindi pa kayang bigkasin ng labi. Huwag kang matakot, Teresita, bulong ni Malik habang iniaabot ang gintong orasan na malinis na ngayon mula sa putik. Ang bawat oras na lumipas ay tapos na. Ngayon, magsisimula na ang tunay mong laban. Sa labas ng ospital, ang ulan ay tumila na. Ngunit sa loob ng puso ni Teresita, isang bagong bagyo ang nagsisimulang mabuo. Isang bagyong hindi maninira, kundi maglilinis sa lahat ng dumi na iniwan ng nakaraan. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Carter, isang tawag ang tinanggap ni Doña Imelda na magpapabago sa kanyang plano. Sigurado ka ba? Tanong ni Doña Imelda sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng puot. Buhay ang babaeng iyon? At may dala siyang ebidensya ng aking kasinungalingan? Ang kanyang mahigpit na pagkakahawak sa baso ng wine ay nagdulot ng isang maliit na lamat, isang babala na ang kanyang binuong palasyo ng kasinungalingan ay nagsisimula na ring mabitak. Huwag kang maging mahina, Ethan. Ginawa ko lang ang nararapat para hindi tayo maging katatawanan sa harap ng mga kasosyo natin. Isang hamak na mananahi lang ang babaeng iyon at ngayon, napatunayan nating isa rin siyang impostora. Sa loob ng malawak at malamig na opisina ng mansyon, ang boses ni Doña Imelda ay parang isang matalim na kuko na kumakalmot sa konsensya ni Ethan. Nakatayo ang matandang babae malapit sa bintana, tinitingnan ang malawak na lupain ng mga Carter na tila ba isa siyang reyna na nagmamasid sa kanyang kaharian. Ang bawat salita niya ay may bigat ng awtoridad, isang uri ng kapangyarihan na tanging ko ng konsepto ng utang na loob ang kayang makagawa. Napayuko si Ethan, nakaupo siya sa kanyang leather chair, ngunit tila ba ang upuang iyon ay gawa sa mga tinik. Pero ma'am, parang masyado naman tayong naging mabilis sa pagpapalaya sa kanya. 5 years. 5 taon siyang nagsilbi sa atin nang walang reklamo. Agad na humarap si Doña Imelda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Humakbang siya palapit sa anak at itinuon ang kanyang mga palad sa mesa. Nagsilbi? O nanggamit? Ethan, anak, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagluwal sa'yo? Kung sino ang nagpalago ng kumpanyang ito noong mamatay ang iyong ama? Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. At ang hinihiling ko lang ay isang tagapagmana na magpapatuloy ng pangalang Carter
Isang bagay na hindi kayang ibigay ng baog na babaeng yon. Tila naging piping saksi ang silid sa bigat ng katahimikan. Napatingin si Ethan sa sulok ng silid kung saan dati ay may nakalagay na maliit na mesang gawa sa kahoy. Doon madalas maupo si Teresita tuwing gabi, tahimik na nagtatahi ng mga butones ng kanyang mga polo shirt o nag-aayos ng kanyang mga kurbata. Naalala niya ang maliliit at mapuputing daliri ng asawa na laging may bakas ng tusok ng karayom. Isang imahe ng pagmamahal na ngayon ay dahan-dahang tinatakpan ng alikabok ng paglipas ng panahon. Isang malungkot na ngiti ang sumagi sa labi ni Ethan, ngunit agad din itong naglaho nang muling magsalita ang kanyang ina. Nabalitaan ko na nasa ospital siya, at alam mo ba kung sino ang kasama niya? Isang lalaki, Ethan. Si Malik Vaughan. Isang hamak na may-ari ng talyer ng mga damit. Ngayon, sabihin mo sa akin, ganoon ba kabilis makahanap ng kapalit ang isang matapat na asawa? Naramdaman ni Ethan ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang selos at ang pagdududa ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Iyan ang sining ng kanyang ina, ang pagpili ng mga tamang salita upang baluktutin ang katotohanan hanggang sa maging isang nakalalasong sandata. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Utang mo sa akin ang buhay mo, Ethan. Huwag mong sisirain ang dangal natin dahil lang sa awa. Isipin mo si Celia. Siya ang susi sa pagsagip ng kumpanya natin mula sa pagkalubog. Siya ang nararapat na maging ina ng iyong mga anak. Patuloy ni Doña Imelda. Ang boses ay naging malambing, ngunit puno ng manipulasyon. Habang nangyayari ito, sa kabilang bahagi ng lungsod, sinisimulan na ni Doña Imelda ang kanyang kampanya ng paninira. Gamit ang kanyang telepono, isa-isa niyang tinawagan ang mga may-ari ng malalaking patahian at textile mills sa buong Metro Manila. Ang bawat pag-uusap ay nagsisimula sa isang tawa at nagtatapos sa isang babala. Alam mo naman ang nangyari sa dating asawa ni Ethan? 'Di ba? Sayang. Mukhang magaling manahi, pero hindi pala mapagkakatiwalaan ng karakter. Kung ako sa'yo, iiwasan ko ang ganyang klaseng empleyado para hindi mabahiran ang reputasyon ng shop ninyo. Sabi ni Imelda sa kabilang linya habang dahan-dahang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling kwintas na perlas. Hindi sapat sa kanya ang mapalaya si Teresita. Gusto niyang makita itong gumagapang sa putik hanggang sa wala na itong lakas na tumingala pa. Gusto niyang burahin ang bawat bakas ng dignidad ng babaeng naging banta sa kanyang kontrol sa anak. Nang matapos ang serye ng mga tawag, tumingin ang matanda sa salamin. Isang limang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang sa mga oras na ito, ang bawat pinto ng pagkakataon ay nakasara na para kay Teresita. Sa kanyang isipan, ang panalo ay para lamang sa mga may kapangyarihan at ang mga tulad ni Teresita ay mga basahan lamang na dapat itapon pagkatapos gamitin. Bumalik siya kay Ethan na hanggang ngayon ay nakatingin pa rin sa kawalan. Hinawakan niya ang balikat ng anak at mahinang bumulong, "Hayaan mo na siya, anak. Ang ulan ay lilipas din. Ang mahalaga, tayo ay mananatiling nakatayo sa itaas." Ngunit sa labas ng mansyon, ang hangin ay tila bumubulong ng isang babala. Ang bawat paninirang inihasik ni Doña Imelda ay tila mga binhi na balang araw ay magbubunga ng isang unos na hindi niya kayang pigilan. Sa bawat pagsasara ng pinto na kanyang iniutos, isang bagong landas ang dahan-dahang nabubuksan para sa babaeng kanyang minaliit. Sa isang maliit na opisina sa dulo ng kalsada, isang sekretary ang nag-aalinlangang pumasok sa silid ng kanyang boss. "Ma'am, may isang tawag po galing kay Doña Imelda Carter. Sinasabi po niyang huwag nating tanggapin ang aplikante na si Teresita." Ang kanyang boss, isang matandang babae na may matalas na paningin, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang salamin. Tiningnan niya ang resume ni Teresita at ang mga sample ng tahi nito na naiwan sa mesa. Ang bawat tahi ay perpekto, puno ng dedikasyon at damdamin. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ng kapangyarihan.
Ito na ang simula ng isang tahimik na digmaan kung saan ang tanging sandata ay ang katotohanan at ang hindi matitinag na paninindigan. Pasensya na, Teresita, pero may utos ang nakataas. Hindi ka namin maaring tanggapin dito kahit gaano pa kagaling ang iyong mga tahi. Ang mga salitang iyon ay tila isang paulit-ulit na sumpa na naririnig ni Teresita sa bawat pintong kanyang kinakatok. Maghapong naglakad ang babae sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang kanyang mga paang nakayapak na lamang dahil naputol na ang luma niyang tsinelas. Ang bawat hakbang niya sa mainit na semento ay tila paglalakad sa nagbabagang uling. Ngunit mas mahapdi ang gutom na nararamdaman ng tatlong buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Nakarating siya sa likod ng isang malaking garment factory kung saan ang mga basurang tela ay nakatambak sa gilid ng kalsada. Dahan-dahang lumuhod si Teresita sa harap ng mga itim na plastic bag. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga mamahaling seda para sa mga gown ni Celia, ngayon ay naghahalukay sa mga dumi at alikabok. Nakakita siya ng ilang pirasong puting cotton, maliliit na retaso na itinapon na dahil sa mga mantsa o maling tabas. Ito ay maaari pa, bulong niya sa sarili habang maingat na pinapagpag ang alikabok sa tela. Sa kanyang isipan na nakikita na niya ang mga maliliit na lampin at damit na mabubuo niya mula rito. Bawat piraso ng basahan ay tila ginto sa kanyang paningin dahil ito ang tanging paraan upang may maibalot siya sa kanyang mga anak pagdating ng panahon. Pabalik sa kanyang maliit na paupahan, isang silid na kasing laki lamang ng banyo sa mansyon ng mga Carter. Nadaanan niya ang isang bata na nakaupo sa tapat ng pintuan. Ang bata ay umiiyak habang nakahawak sa kanyang maliit na tiyan. Tiningnan ni Teresita ang huling piraso ng pandesal na nasa kanyang bulsa, ang tanging pagkain na itinitira niya para sa kanyang hapunan pagkatapos ng buong araw na paglalakad. Walang pag-aalinlangang hinati ni Teresita ang tinapay at ibinigay ang mas malaking bahagi sa bata. "Heto, kumain ka muna. Huwag ka nang umiyak," malambing niyang sabi. Kahit na nararamdaman niya ang sariling sikmura na tila kinakain ng sarili sa sobrang ang pasasalamat sa mga mata ng bata ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang lakas, isang paalala na kahit wala na siyang material na bagay, ang kanyang puso ay nananatiling buo. Nang makapasok sa kanyang madilim na silid, kinuha ni Teresita ang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang banig. Inilabas niya ang gintong orasan. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang pirasong kandila, ang ginto ay kumikinang pa rin, tila nanunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang orasan na ito, ang huling alaala ng 5 taong pag-ibig na nauwi sa panlilinlang. Ito ang simbolo ng kanyang pagkatao bago siya naging isang palaboy. Naramdaman niya ang isang matinding sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. 1, 2, 3. Ang mga munting pintig na yon ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang mga anak niya ay nangangailangan ng bitamina, ng maayos na pagkain, at ng katiyakan na sila ay mabubuhay. Ang kanyang pagmamahal sa isang lalaking hindi siya pinahalagahan ay kailangang mamatay upang mabuhay ang pagmamahal niya bilang isang ina. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahaplos ang glass cover ng orasan. Isang mainit na luha ang pumatak dito. "Patawad, Ethan, pero mas mahalaga ang buhay nila kaysa sa mga alaala mo." Hikbi niya sa gitna ng katahimikan. Kinabukasan, tumayo si Teresita sa tapat ng isang establishmento na may nakasulat na sanglaan. Ang amoy ng lumang bakal at ang malamig na rehas ng bintana ng pawn shop ay tila nagpapatindi sa kanyang kaba. Nakita niya ang sariling refleksyon sa salamin. Isang babaeng hapis ang mukha, magulo ang buhok, at may bahid ng putik sa pisngi. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay puno ng bigat ng kanyang desisyon. Inilabas niya ang orasan
mula sa kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan sa huling pagkakataon. Ang bigat ng ginto sa kanyang palad ay tila ang huling bigat ng kanyang nakaraan na kailangan na niyang bitawan. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang tunog ng kanyang mga paa sa malamig na sahig ay tila isang martsa patungo sa kanyang huling sakripisyo. Inilapag niya ang orasan sa counter sa harap ng isang lalaking walang emosyon ng mukha. "Magkano ang maibibigay ninyo rito?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na lamang, habang ang kanyang puso ay tila binibiyak sa gitna ng bawat segundong lumilipas. Ang lalaki ay kinuha ang isang magnifier at sinuri ang orasan. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang taon para kay Teresita. Sa labas, ang langit ay muling nagdidilim, tila nagbabadya ng isa pang unos na susubok sa kanyang katatagan. 3,000 piso lang, iha. Masyadong maraming gasgas ang glass cover at luma na ang mekanismo nito. Kung gusto mo, kunin mo na. Kung hindi, marami pa akong kailangang asikasuhin. Ang boses ng lalaki sa likod ng rehas ng sanglaan ay tila isang malamig na hatol sa huling pag-asa ni Teresita. 3,000 piso. Ang 5 taon ng kanyang buhay, ang bawat gabing puyat at bawat patak ng dugo mula sa kanyang mga daliri ay katumbas lamang ng 3,000 piso sa mata ng mundong ito. Sapat na yon para sa ilang linggong pagkain at bitamina, ngunit tila ibinebenta na rin niya ang huling piraso ng kanyang dignidad. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay upang pirmahan ang papel, ngunit bago pa man dumapo ang panulat sa mesa, isang malapad at magaspang na kamay ang humawak sa kanyang braso. "Huwag mong ituloy." Ang baritonong boses na yon ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Si Malik. Nakatayo ito sa kanyang likuran, ang mga mata ay diretso sa lalaki sa loob ng sanglaan. Ang halaga ng orasang iyan ay hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pera na nasa loob ng vault mo. Kinuha ni Malik ang orasan at ibinalik ito sa kamay ni Teresita. "Sumama ka sa akin," maikli niyang sabi. Wala nang lakas na tumanggi si Teresita. Sumunod siya sa lalaki palabas hanggang sa makarating sila sa isang maliit na gusali sa dulo ng isang makipot na eskinita. Isang lumang karatula ang nakasabit sa pinto. Vaughn's Tailoring and Restoration. Pagpasok nila, ang amoy ng langis ng makina at bagong tabas na tela ang bumati sa kanila. Inakay ni Malik si Teresita sa isang maliit na silid sa itaas ng shop. Simple lang ito. Isang kama, isang mesa, at isang bintanang nakaharap sa isang puno ng nara. "Dito ka muna manatili. Ligtas ka rito," sabi ni Malik habang inilalapag ang isang mainit na baso ng tsa sa harap niya. Napatingin si Malik sa mga plastic bag na bitbit ni Teresita, ang mga puting cotton at basahang kinuha niya mula sa basurahan ng factory. Kinuha ni Malik ang isang piraso at sinuri ang mga tahi ni Teresita. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Ang mga mata ni Malik, na dati ay tila palaging may dalang bigat, ay biglang nagliwanag sa pagkamangha. Ang mga tahi na ito, hindi ito gawa ng isang karaniwang mananahi. May kaluluwa ang bawat hibla ng sinulid na inilagay mo rito. Kinuha ni Malik ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang bago at kumikinang na karayom. Isang propesyonal na karayom na gawa sa pinakamataas na uri ng bakal. Inilagay niya ito sa palad ni Teresita. "Ang orasan mo ay simbolo ng nakaraan na nanakit sa'yo. Ngunit ang karayom na ito," marahan niyang itinupi ang mga daliri ni Teresita sa paligid ng bakal. "Ito ang iyong sandata, Teresita. Gamitin mo ito para itahi ang bagong buhay para sa iyong sarili at para sa mga anak mo. Huwag mong hahayaang muli nilang nakawin ang iyong galing." Naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa karayom patungo sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na may tumingin sa kanya
Hindi bilang isang baog, hindi bilang isang basahan, kundi bilang isang tao na may kakayahan. Dumaan ang mga araw at dahan-dahang bumabalik ang kulay sa mga pisngi ni Teresita sa tulong ni Malik. Isang gabi, habang kumakain sila sa isang maliit na karinderya sa kanto, ang atensyon ng lahat ay natuon sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding. Isang balita ang lumabas. Ang kasalan ng taon, Ethan Carter at Celia Mendoza, gaganapin na sa susunod na buwan. Nakita ni Teresita ang mukha ni Ethan sa screen. Mukhang masaya ito, nakasuot ng mamahaling suit, habang nakayakap sa kanya si Celia na nakasuot ng isang puting gown. Napansin ni Teresita ang disenyo ng gown. Isa itong pilit na kopya ng isa sa kanyang mga disenyo na naiwan niya sa mansyon. Ang mga tahi ay hindi pantay. Ang tabas ay walang buhay. Sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng aking mga luha. Bulong ni Teresita, ang kanyang mga mata ay unti-unting nagiging kasing talim ng karayom na ibinigay ni Malik. Napatingin si Malik sa kanya, ramdam ang pagbabago ng aura ng babae. Gusto mo bang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo? Tumingin si Teresita sa screen, pagkatapos ay sa kanyang mga kamay, na ngayon ay muling humahawak ng sinulid. Hindi lang bawiin, Malik. Gusto kong makita nilang ang babaeng itinapon nila sa ulan, ang siyang magiging huling anino na tatakip sa kanilang kinang. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng mahinang Teresita ay tila naglaho kasama ng usok ng pagkain. Isang bagong apoy ang sumiklab sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi natutupok ang bawat kasinungalingan ng mga Carter. Ang sakit ay nagsimula sa isang mahinang pintig sa kanyang ibaba. Isang babala na tila banayad sa simula, ngunit dahan-dahang nagiging isang dambuhalang alon na humahampas sa kanyang buong katawan. Napakapit si Teresita sa gilid ng kahoy na mesa sa loob ng maliit na silid sa itaas ng patahian ni Malik. Labas-pasok ang malamig na hangin mula sa bintana. Dala ang amoy ng basang lupa at ang nagbabadyang muling pagbagsak ng ulan. Malik! Malik, tulong! Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na daing sa gitna ng katahimikan ng gabi. Agad na pumasok si Malik. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi lang siya ang dumating. Ang mga kapitbahay sa maliit na eskinita, sina Aling Nena na isang matandang kumadrona at si Rosa na isang labandera, ay mabilis na pumasok dala ang mga planggana ng mainit na tubig at malilinis na puting tela. Dito sa komunidad ng mga dukha, ang konsepto ng bayanihan ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang reflex, isang kusang pagkilos kapag may isang buhay na nanganganib. Huminga ka ng malalim, iha. Kayang-kaya mo ito. Pagpapalakas ng loob ni Aling Nena habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Teresita. Ang bawat pag-ire ni Teresita ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Sa bawat sandali ng matinding hapdi, ang mga alaala ng panlalait ni Doña Imelda ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang boses na nagsabing siya ay baog, ang boses na nagsabing siya ay malas. Ngunit sa bawat sakit, itinatanim niya sa kanyang isip ang mukha ng mga bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Sila ang kanyang katibayan, sila ang kanyang hustisya. Ang tunog ng malakas na ulan sa bubungang lata ay tila nakikipagkumpetensya sa mabigat na paghinga ni Teresita. Ang bawat patak ng tubig sa labas ay tila nagmamadaling saksihan ang isang himalang malapit ng maganap. Pagkatapos ng ilang oras ng hirap at sakripisyo, isang manipis at matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito isang ingay lamang. Ito ay ang unang hininga ng isang bagong pag-asa. Isang batang lalaki, Teresita. Napakaganda. Sigaw ni Aling Nena. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kasunod niyon, isa pang munting tunog ang umalingaw-ngaw at pagkatapos ay pangatlo. Sa loob ng maliit at payak na silid na yon, 3 anghel ang dahan-dahang inilapag sa dibdib ni Teresita. Sila ay maliliit,
mapupula ang balat, at may mga munting kamay na tila pilit na humahawak sa hangin. Tumingin si Teresita sa kanyang mga anak. Ang kanyang pagod ay tila naglaho, napalitan ng isang uri ng pag-ibig na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang higit pa sa anumang yaman ng mga Carter. Ang bawat isa sa kanila ay may mga matang tila pamilyar, may mga hugis ng labi na tila isang malupit na paalala ng lalaking nagtapon sa kanya. Ngunit para kay Teresita, sila ay sa kanya lamang. Kayo ang aking buhay, kayo ang aking kaharian. Bulong niya habang ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa pawis ng kanyang pagsisikap. Sa isang sulok, nakasandal si Malik sa pader. Tahimik na pinapanood ang eksena. Ang kanyang mga mata ay basa rin ng luha. Alam niyang mula sa gabing ito, ang buhay ni Teresita ay hinding-hindi na muling magiging katulad ng dati. Ang bawat tahinang karayom na gagawin nila simula bukas ay para sa 3 munting buhay na ito. Habang ang mga tao sa loob ay abala sa pag-aayos, si Rosa, ang labandera, ay kinuha ang kanyang lumang cellphone upang kuhanin ang isang larawan ng mga bata, isang souvenir ng isang gabing puno ng himala sa kanilang eskinita. Napakagandang mga bata. Kamukha sila ng isang sikat na tao sa TV, hindi ba? Bulong ni Rosa sa sarili habang pinagmamasdan ang larawan sa kanyang maliit na screen. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang larawang iyon na puno ng inosenteng paghanga ay nagsimulang i-upload ni Rosa sa kanyang social media account na may caption na, "Ang aming 3 himala sa eskinita, tunay na ang Diyos ay tapat." Ang post na yon, sa gitna ng madilim at maulang gabi, ay nagsimulang umani ng mga likes at shares. Ang algorithm ng internet ay walang pinipili at dahan-dahan ang mukha ng 3 sanggol na may mga katangiang hawig na hawig sa isang Ethan Carter ay nagsimulang maglakbay patungo sa mga screen ng mga taong hindi dapat makakita nito. Sa loob ng mansyon ng mga Carter, isang notification ang tumunog sa cellphone ng isang katulong na dati ay malapit kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang post. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahang ibinibaling ang screen patungo sa direksyon ni Doña Imelda na kasalukuyang umiinom ng kanyang tsa sa garden. "Di Doña, tingnan niyo po ito." Ang katahimikan sa garden ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang ticking bomb na handang sumabog. Ang mukha ni Doña Imelda ay dahan-dahang namutla. Ang kanyang hawak na tasa ay nanginginig hanggang sa malaglag ito sa sahig na nagresulta sa pagkakalat ng tsa at mga pira-pirasong porselana. "Hindi maari. Pinatay ko na ang babaeng iyan. Sa alaala ni Ethan, paanong may mga batang ito?" Ang gabi ng mga anghel ay naging gabi rin ng muling pagbangon ng mga demonyo ng nakaraan. Hindi matigil ang pintig ng puso ni Ethan habang binabagtas ng kanyang mamahaling sasakyan ang makitid at maputik na eskinita ng Barangay Pag-asa. Ang bawat pag-alon ng kotse sa bako-bakong daan ay tila sumasabay sa kaba sa kanyang dibdib. Hawak niya ang kanyang cellphone kung saan ang larawang ipinost ni Rosa ay paulit-ulit niyang tinititigan. 3 sanggol. 3 mukha na tila mga salamin ng kanyang sariling kamusmusan. Nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali, ang amoy ng kanal at basang basura ang sumalubong sa kanya. Isang malaking kaibahan sa bango ng mga mamahaling pabango at air-conditioned na silid ng kanyang mansyon. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang makintab na sapatos ay agad na nabahiran ng putik, ngunit hindi niya ito pinansin. Naglakad siya patungo sa isang bintanang may rehas na kahoy kung saan nanggagaling ang isang aandap-andap na liwanag ng bumbilya. Doon, nakita niya si Teresita. Nakaupo ang babae sa isang mababang silya, nakayuko sa isang lumang makinang depadyak. Kahit madilim, kitang-kita ni Ethan ang hapis ng mukha ng kanyang dating asawa. Ang buhok nito
ay nakatali ng pahapyaw at ang suot na duster ay kupas na ang kulay. Ngunit ang kumuha sa kanyang atensyon ay ang mga kamay ni Teresita. Ang mga kamay na dati ay malalambot at lagi niyang hinahalikan, ngayon ay tila tuyot, may mga kalyo, at dahan-dahang gumagalaw sa ilalim ng karayom. Isang matinding pagsisisi ang biglang sumakal sa lalamunan ni Ethan. Nakita niya ang 3 sanggol na mahimbing na natutulog sa isang malaking basket ng labada na nilapigan ng mga malilinis na retaso ng tela. Ang payak na duyan na iyon ay tila mas mahalaga pa sa pinakamahal na crib na mabibili ng pera. Teresita. Bulong niya na tila ba ang pangalan nito ay isang panalangin na matagal na niyang kinalimutan. Gusto niyang pumasok, gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon na sa putik ng kanyang sariling kahihiyan. Habang nakatayo sa dilim, naramdaman ni Ethan ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling lavender at sigarilyo ang humalo sa hangin ng eskinita. Anong ginagawa mo rito, Ethan? Huwag mong sabihin na nagpapaloko ka na naman sa drama ng babaeng iyan. Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang laso na bumubulong sa kanyang likuran. Napalingon si Ethan, ang kanyang muka ay puno ng pait. Mom, look at them. Look at the children. Hindi mo ba nakikita? Sila ang mga Carter. Sila ang dugo ko. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Imelda. Dugo mo? Isang gabi lang na nawala sa atin ang babaeng yan. Nakagawa na siya ng paraan para itali ka habang buhay? Ethan, gumising ka. Maraming paraan para mandaya sa larawan. Lumapit ang matanda sa bintana. Tila isang buwitre na naghahanap ng pagkakataong sumakmal. Inilapit niya ang kanyang mukha sa rehas, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa loob ng silid. Nakita niya si Teresita na tumayo upang ayusin ang kumot ng isa sa mga bata. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga sanggol ay nagmulat ng mata at humarap sa direksyon ng bintana. Ang tibok ng puso ni Doña Imelda ay tila huminto. Ang mga mata ng sanggol, ang hugis ng noo, ang kurba ng ilong, at ang paraan ng pagpikit nito ay eksaktong kopya ng larawan ni Ethan noong sanggol pa ito na nasa album ng kanilang pamilya. Hindi ito maaaring itanggi. Hindi ito maaaring pekihin. Ang 3 batang ito ay tunay na mga tagapagmana ng Imperyong Carter. Isang mapanganib na ningning ang sumilay sa mga mata ng matanda. Kung dati ay gusto niyang burahin si Teresita, ngayon ay may bago na siyang plano. Ang mga batang ito ang susi sa lahat. Ang mga batang ito ang magliligtas sa pangalan ng pamilya Carter. Kahit na kailangan niyang agawin ang mga ito mula sa kanilang ina. Umalis na tayo rito, Ethan. Malamig na utos ni Doña Imelda habang hinihila ang braso ng anak. Hayaan mo muna silang magsaya sa dumi. May mas malaki tayong kailangang paghandaan. Hindi lumingon si Ethan habang hinihila siya ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang isipan ay naiwan sa loob ng maliit na silid na yon. Ang bawat padyak ng makina ni Teresita ay tila isang martilyo na tumatama sa kanyang konsensya. Samantala, sa loob ng silid, biglang nakaramdam ng kilabot si Teresa. Tumingin siya sa bintana, ngunit wala siyang nakita, kundi ang dilim at ang anino ng isang malaking sasakyang paalis. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay biglang binalot ng isang hindi maipaliwanag na takot. Hindi ko kayo pababayaan, kahit anong mangyari. Bulong niya sa mga anak, habang ang hangin ay muling nagbabadyang magdala ng isa pang unos. Dadalhin natin sila sa mansyon. Hindi ko hahayaang lumaki ang mga tagapagmana ng pamilya Carter sa isang tambakan ng basura, kasama ang isang inang walang ibang alam, kundi ang magpanggap na biktima. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing lamig ng asero habang kausap niya ang isang opisyal na matagal na niyang hawak sa leeg. Sa loob ng kanyang opisina, ang bawat piraso ng mamahaling kagamitan ay tila nagpapatibay sa kanyang paniniwala
na ang lahat ng bagay, maging ang buhay ng tao, ay may kaukulang presyo. Inilapag niya ang isang makapal na sobre sa mesa. Ang tunog nito ay tila isang hatol na hindi na mababago. Gawin mo ang lahat. Gamitin mo ang batas. Sabihin mong pinapabayaan ang mga bata. Sabihin mong hindi ligtas ang paligid nila. Gawin mong mukhang halimaw ang babaeng iyan sa harap ng publiko. Utos ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim. Samantala, sa loob ng maliit at masikip na silid sa patahian, abala si Teresita sa paglalagay ng huling tahi sa isang maliit na sombrero para sa isa sa kanyang mga anak. Ang bawat tusok ng karayom ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Kahit pagod at hapo, isang banayad na kanta ang lumalabas sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang tatlong sanggol na mahimbing na natutulog. Ang amoy ng baby powder at gatas ay humahalo sa amoy ng bagong tabas na tela na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ng mga Carter. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang bumasag ng ang isang serye ng mabibigat na yabag ang narinig sa hagdanan. Ang pinto ay tila nyanig ng isang malakas na puwersa at bago pa makatayo si Teresita, pumasok ang tatlong lalaking nakauniporme kasama ang isang babaeng may dalang folder, isang social worker na binayaran ng mga Carter. Teresita Mendoza, mayroon kaming ulat na ang mga batang ito ay nasa ilalim ng panganib at hindi maayos na pangangalaga. Bilang kinatawan ng ahensya, kailangan naming kunin ang mga bata para sa kanilang pansamantalang proteksyon. Ang boses ng babae ay walang emosyon. Tila ba nagbabasa lamang siya ng isang listahan ng mga bilihin. Nanlamig ang buong pagkatao ni Teresita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinarangan ang basket kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Anong proteksyon? Maayos ang mga anak ko. Pinapakain ko sila. Minamahal ko sila. Sino ang nagsabi nito? Ang mga Carter ba? Huwag ka nang lumaban, iha. Tingnan mo ang paligid mo. Madilim, marumi, at walang kasiguruhan. Hindi ito lugar para sa mga sanggol, sabi ng babae habang hudyat sa mga gwardiya na lumapit. Nagsimulang umiyak ang mga bata dahil sa gulo at ingay. Ang bawat iyak nila ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Teresita. Nakipagbuno siya, kumapit sa braso ng isa sa mga gwardiya at nakiusap ng may kasamang hagulhol. Huwag! Maawa kayo! Sila lang ang meron ako. Parang awa nyo na. Ngunit ang kanyang lakas ay walang laban sa tatlong malalaking lalaki. Marahas siyang itinulak sa isang sulok, dahilan upang tumama ang kanyang balikat sa gilid ng makinang depadyak. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya kung paano binuhat ng social worker ang isa sa kanyang mga anak, ang pinakamaliit, ang kanyang munting anghel na si Hope. Hindi! Ibalik niyo siya! Ibalik niyo ang anak ko! Ang sigaw ni Teresita ay tila isang hayop na nasugatan, puno ng pait at matinding pagdurusa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang isa sa mga guwardiya ay muling humarang. Nakita niya kung paano sila lumabas ng silid, bitbit ang kanyang anak, habang ang dalawa pa niyang sanggol ay naiwang humahagulhol sa basket. Ang tunog ng pagharurot ng sasakyan sa labas ay tila ang huling hininga ng kanyang kaligayahan. Bumagsak si Teresita sa malamig at maduming sahig. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakalmot sa sahig na tila ba maaari pa niyang maabot ang sasakyang paalis na. Ang bawat pagpatak ng kanyang luha ay naglalabas ng tunog na tila isang mabigat na pasanin sa katahimikan ng silid. Ang kanyang puso, na dati ay dahan-dahang naghihilom, ngayon ay muling nadurog sa libu-libong piraso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat piraso ay may talim ng isang matinding galit. Ninanakaw nila ang lahat sa akin, pati ang mga anak ko. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng kamatayan. Sa gitna ng kanyang pagluha,
Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Doña Imelda na nakangiti ng may pagtatagumpay. Isang bagong uri ng lakas ang dahan-dahang lumulukob sa kanyang nanghihinang katawan. Ang Teresita na marunong lang umiyak ay unti-unti nang namamatay. At sa kanyang lugar, isang inang handang maging halimaw para sa kanyang mga anak ang nagsisimulang isilang. Paano niya mababawi ang kanyang anak mula sa mga kamay ng makapangyarihang pamilya Carter? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang kinuhaan ng kanyang buhay at kaluluwa? Nakalugmok pa rin si Teresita sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Ang bawat iyak ng dalawa niyang natitirang anak ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang silid na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay tila isang libingan ng kanyang mga pangarap. Pumasok si Malik. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng puot sa nasaksihan. Lumapit siya kay Teresita at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. "Teresita, tumayo ka. Hindi maibabalik ng mga luha mo ang anak mo." Dahan-dahang tumingala si Teresita. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging basa ng pagsusumamo, ngayon ay tila dalawang uling na unti-unting nagbabaga. Walang salita siyang tumayo. Naglakad siya patungo sa salamin na may lamat, ang tanging salamin sa loob ng patahian. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang buhok na gulo-gulo, ang mukhang hapis, at ang aura ng isang babaeng tila talunan. Kinuha niya ang kanyang gunting, ang malaking gunting na bakal na ginagamit sa pagtabas ng makakapal na tela. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang pagkilos, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok at ginupit ito. Ang bawat lagaslas ng bakal sa kanyang buhok ay tila pagputol sa mga kadena ng kanyang kahinaan. Ang mahahabang hibla ay nalaglag sa sahig, tila mga bahagi ng kanyang nakaraan na hindi na niya muling babalikan mula sa araw na ito. Ang boses ni Teresita ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing talim ng karayom at kasing tibay ng sinulid na pinakamahal. Hinding-hindi na nila ako makikitang umiiyak. Kung gusto nilang maging halimaw ako, ibibigay ko sa kanila ang isang reyna na susunog sa kanilang kaharian. Humarap siya kay Malik. Ang kanyang bagong ayos na buhok na hanggang balikat na lamang ay nagbigay sa kanyang mukha ng isang uri ng bagsik at ganda na hindi pa nakikita ng sinuman. "Malik, tulungan mo ako. Hindi lang para mabawi ang anak ko, kundi para kunin ang lahat ng nararapat sa akin. Ituro mo sa akin kung paano lumaban sa mundong ito gamit ang galing ko." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Malik. Inilabas niya ang isang makapal na folder. "May mga kaibigan ako sa batas, Teresita, at meron akong sapat na kapital para simulan ang iyong pangarap. Ngunit ang kailangan ko ay ang iyong disenyo, ang iyong dangal." Sa sumunod na ilang linggo, ang patahian ni Malik ay naging isang kuta ng paglikha. Habang ang mga kaso laban sa pamilya, Carter ay dahan-dahang inilalakad sa ilalim ng radar, si Teresita ay hindi huminto sa pagtatrabaho. Ang kanyang bawat disenyo ay hindi lamang damit. Ito ay isang kwento ng pagtitiis, ng hapdi, at ng muling pagkabuhay. Pinangalanan niya ang kanyang brand na dangal, isang salita na tila naging kasing kahulugan na ng kanyang bagong pagkatao. Isang hapon, habang abala si Teresita sa pag-aayos ng isang telang sutla na kulay ginto, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang shop. Bumaba ang isang babaeng kilala sa buong bansa bilang Queen of Manila's High Society, si Madam Victoria. Pumasok ito sa loob ng shop, ang kanyang bawat galaw ay puno ng sopistikasyon. Narinig ko na may isang mahiwagang mananahi rito na gumagawa ng mga disenyong hindi kayang tapatan ng kahit na sinong sikat na designer, sabi ni Madam Victoria habang iginagala ang paningin sa paligid. Ipinakita ni Teresita ang isang sketch,
isang asul na gown na tila hinalo sa kulay ng dagat at ng gabi. Pinalamutian ng mga maliliit na kristal na tila mga luha na naging bituin. Ang bawat guhit ay may buhay, may damdamin, at may kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Madam Victoria. Ito ang matagal ko nang hinahanap. Isang disenyong may kaluluwa. Magkano ang halaga nito? Tumingin si Teresita ng diretso sa mga mata ng ginang. Hindi pera ang tanging bayad para rito, madam. Ang kailangan ko ay ang iyong koneksyon. Gusto kong ang gown na ito ang maging bida sa pinakamalaking fashion gala sa susunod na buwan. Ang gala kung saan isa si Doña Imelda Carter sa mga hirurado. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Madam Victoria. Gusto mo ng giyera, iha? Mukhang magkakasundo tayo. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng shop ay tila uminit. Ang Teresita na dating basahan ay dahan-dahan nang naglalaho at sa kanyang lugar ay isang reyna na handang lumaban para sa kanyang dangal at para sa kanyang nawawalang anak. Ang bawat tahi niya, simula ngayon, ay magiging isang hakbang patungo sa pagbagsak ng pamilya Carter. Wala kang kwentang mananahi. Ang pangit ng pagkakatahi nito parang gawa ng isang basahan sa kalye. Ang bulyaw na yun ni Celia ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang bridal suite, kung saan ang bawat sulok ay puno ng mamahaling kristal at mababangong bulaklak. Nakaluhod si Teresita sa malamig na sahig. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang inaayos ang laylayan ng isang puting-puting gown. Hindi siya nakikilala ni Celia dahil sa kanyang maikling buhok, sa suot niyang mamahaling salamin, at sa aura ng autoridad na dala niya bilang head specialist na ipinadala ni Madam Victoria. Hinawakan ni Celia ang tela at marahas itong hinila. Dahilan upang halos masubsob si Teresita. Sinabi ko na kay Victoria na ang gusto ko ay perpekto. Ang kasal ko kay Ethan Carter ay ang pinakamalaking kaganapan sa taong ito at hindi ko hahayaang masira ito ng isang katulad mo. Nanatiling tahimik si Teresita. Ang kanyang mga mata na nakatitig sa tela ay nakakita ng isang bagay na mas malalim kaysa sa ganda ng gown. Ang tahi nito ay pilit, isang desperadong kopya ng sarili niyang mga gawa. Habang hinihila ni Celia ang damit, isang maliit na sobre ang nahulog mula sa bulsa ng suot nitong robe. Mabilis itong pinulot ni Celia. Ang kanyang muka ay biglang namutla at puno ng kaba. Eksakto namang tumunog ang cellphone ni Celia sa ibabaw ng mesa. Dahil malapit si Teresita, hindi niya sinasadyang mabasa ang pangalan sa screen. Leo, my love. Isang mapait na ngiti ang sumagi sa isipan ni Teresita. Leo, ang kilalang playboy at kalaban sa negosyo ng mga Carter. Lumabas ka muna. Iwan mo ang gown dyan. Bulyaw muli ni Celia habang nagmamadaling sagutin ang tawag. Tumayo si Teresita at dahan-dahang lumabas, ngunit hindi siya tuluyang lumayo. Nanatili siya sa likod ng makapal na kurtina sa labas ng suite. Dito, narinig niya ang boses ni Celia na puno ng landi at desperasyon. Leo, honey, wag mo naman akong madaliin. Alam mo namang kailangan ko pang makuha ang huling pirma ni Ethan sa bank transfer bago tayo makaalis ng bansa. Ang pamilya Carter, wala na silang pera. Ang lahat ng ari-arian nila ay nakasangla na sa bangko. Isang malaking palabas na lang ang kasal na ito para makuha ko ang natitirang tiwala ng mga investor. Tila tumigil ang mundo ni Teresita sa narinig. Ang pamilya Carter, ang mapagmataas na Doña Imelda at ang hambog na si Ethan ay namumuhay na pala sa isang palasyong gawa sa buhangin. Ang lahat ng kanilang kayabangan ay balat kayo lamang upang pagtakpan ang kanilang pagkakautang. At si Celia, ang babaeng ipinalit ni Ethan sa kanya, ay ang mismong anay na uubos sa natitirang pundasyon ng kanilang tahanan. Naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi awa, kundi isang malamig na katarungan
na nagsisimulang gumapang sa kanyang sistema. Muling pumasok si Teresita sa loob nang matapos ang tawag. Nakita niya si Celia na muling humaharap sa salamin. Tila ba walang nangyari? Tapusin mo na yan at ayusin mo ang pagkakasukat sa baywang ko. Baka kung ano pang masabi ni Ethan mamaya. Habang sinusukat ni Teresita ang baywang ni Celia, hindi niya napigilang hawakan ng bahagya ang balat ng babae. Ang kanyang mga daliri ay tila nakakaramdam ng lason sa ilalim ng balat nito. "Bakit ka nakatingin ng ganyan?" tanong ni Celia. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. Sa isang iglap, tila may pamilyar siyang nakita sa mga mata ni Teresita sa likod ng salamin. "Wait, parang nakita na kita." Bago pa makasagot si Teresita, mabilis na itinaas ni Celia ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresita. Hindi ito dahil sa pagkilala, kundi dahil sa pagkapahiya sa sariling paranoia. "Huwag mo akong tinititigan ng ganyan. Isang katulong ka lang." Hindi umiyak si Teresita. Ang kanyang pisngi ay namula. Ang sakit ay nanunuot. Ngunit sa halip na luha, ay isang mahinang tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang tawa na puno ng pait at tagumpay. "Bakit ka tumatawa?" Sigaw ni Celia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na hindi niya maipaliwanag. Tumingin si Teresita ng diretso sa mga mata ni Celia sa pamamagitan ng salamin. "Tumatawa ako dahil ang puting gown na ito ay napakaganda. Pero sa loob nito, isang itim na kaluluwa ang nabubulok. At ang pinakanakatatawa, Celia, ay ang katotohanang ikaw mismo ang maglulubog sa barkong akala mo ay sasagip sa'yo." Bago pa makakilos si Celia, tumalikod na si Teresita at naglakad palabas ng silid nang may taas noong dignidad. Hawak niya sa loob ng kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya mula sa sahig kanina, ang resibo ng bank transfer ni Celia patungo sa account ni Leo. Ito na ang huling pako sa kabaong ng mga Carter. Sa labas ng hotel, hinihintay siya ni Malik. "Anong nangyari? Namumula ang pisngi mo." Nag-aalalang tanong ng lalaki. "Wala ito, Malik," sagot ni Teresita habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. "Ang sampal na ito ay ang huling utang na sisingilin ko sa kanila, kasama ang interes." Sa gitna ng kalsada, habang mabilis na tumatakbo ang kanilang sasakyan, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Ano ang gagawin ni Ethan kapag nalaman niyang ang babaeng pinili niya ay ang siyang wawasak sa kanya? At paano tatanggapin ni Doña Imelda na ang lahat ng kanyang pinakaingatang yaman ay isa na lamang malaking panaginip? Ang gabi ay malalim, ngunit para kay Teresita, ang bukang liwayway ng kanyang paghihiganti ay malapit na. Ito na ang huling pirma, Teresita. Sa oras na idapo mo ang panulat na yan, hindi mo na lang sila basta mapapabagsak. Ikaw na ang magmamay-ari sa bawat pader na nagkulong sa iyo sa lungkot. Sa loob ng isang silid na puno ng mga dokumento at mga screen ng computer na nagpapakita ng mga numerong pababa sa stock market, kalmado si Teresita. Nakaupo siya sa isang silya na gawa sa leather, suot ang isang itim na silk suit na nagpapakita ng kanyang awtoridad. Sa kanyang kaliwang braso, muling kumikinang ang gintong orasan. Malinis na ito, wala nang bakas ng putik, at ang bawat kislap nito ay tila isang paalala ng bawat segundong tiniis niya sa ilalim ng pang-aapi. Hindi sumagot si Teresita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pangalang nakasulat sa ilalim ng dokumento. Carter Corporation. Ang kumpanyang itinuring ni Doña Imelda na kanilang Diyos, ang kumpanyang naging dahilan kung bakit itinuring siyang basura, ngayon ay nakasalalay na sa dulo ng kanyang pluma. Dahan-dahan niyang idinapo ang panulat sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila isang malalim na taga sa puso ng mga Carter.
Wala siyang naramdamang pagsisisi, tila ba ang bawat patak ng tinta ay kapalit ng bawat luhang ibinuhos niya noong gabing itinapon siya sa ulan. Tapos na, Malik. Mahina niyang sabi habang dahan-dahang itinatabi ang panulat. Ang lahat ng utang ng pamilya Carter ay nasa ilalim na ng pangalan ko. Sila ngayon ay naninirahan sa isang bahay na ako na ang nagmamay-ari nang hindi nila nalalaman. Tumayo si Malik at lumapit sa bintana, tinitingnan ang abalang kalsada ng Makati. Ang akala ni Doña Imelda ay sapat na ang pera ni Celia para isalba sila. Hindi niya alam, ang bawat sentimong ibinibigay ni Celia ay galing din sa mga pautang na binili natin. Pinapakain natin sila ng sarili nilang lason. Habang nangyayari ito, sa loob ng mansyon ng mga Carter, ang hangin ay puno ng tensyon at kaba. Nakaupo si Doña Imelda sa kanyang paboritong sofa, ngunit ang bawat upo niya ay tila hindi na komportable. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang isang sulat mula sa bangko. Ethan, bakit hanggang ngayon ay hindi pa dumarating ang pondo mula sa pamilya ni Celia? Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na pilit niyang itinatago. Pumasok si Ethan sa silid. Ang kanyang muka ay maputla at ang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang dating kintab ng kanyang aura. Ma'am, sinubukan ko. Pero ang sabi ni Celia, may problema raw sa international transfer at may mga tao sa labas, mga lalaking nakabarong. Gusto nilang pumasok. Hindi pa natatapos ang pagsasalita ni Ethan nang marinig ang marahang pagbukas ng malaking pinto sa ibaba. Hindi ito ang tunog ng isang bisita, kundi ang tunog ng mga taong may dalang hatol. Pumasok ang isang abogado kasama ang 2 tauhan. Magandang hapon, Doña Imelda Carter. Simula ng abogado nang walang anumang paggalang sa kanyang tono. Narito kami para ipaalam na ang mansyong ito, pati na ang lahat ng lupain sa ilalim ng inyong pangalan, ay naisara na sa ilalim ng isang foreclosure agreement. Tumayo si Doña Imelda. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Anong foreclosure? Binabayaran namin ang lahat at ang mga Carter ay hindi basta-basta mapapalayas sa sarili nilang tahanan. Inabot ng abogado ang isang folder. Ang inyong mga utang ay binili ng isang anonymous shareholder at ang shareholder na yon ay nagpasya na bawiin ang lahat ng ari-ariang nakasangla. Sa madaling salita, Doña Imelda, hindi na inyo ang bahay na ito. Mayroon na itong bagong may-ari. Nabitawan ni Doña Imelda ang kanyang tasa ng tsa. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Sa sino? Sinong may lakas ng loob na gawin ito sa akin? Tumingin ang abogado. Nang diretso sa kanya, ang isang maliit na ngiti ay sumilay sa labi nito. Ang tanging utos ng bagong may-ari ay ito. Ipaalam sa inyo na ang ulan na inihasik ninyo noon ay naging isang baha na lulunod sa inyo ngayon. Napaupo si Ethan sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mundo ay tila gumuho na ng tuluyan. Ang mansyong naging simbolo ng kanilang pagiging makapangyarihan ay naging isang hawla na lamang na wala ng pintuan. Sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid ng mansyon. Ngunit para kay Doña Imelda at Ethan, ang dilim na dumarating ay hindi lamang pansamantala. Ito ang simula ng isang gabi na walang hangganan. Habang sa kabilang bahagi ng lungsod, si Teresita ay naghahanda na para sa huling pagtutuos. Hinaplos ni Teresita ang gintong orasan sa kanyang braso. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matamis na kanta ng tagumpay. Huwag kayong mag-alala, Doña Imelda. Ang bagong may-ari ng mansyong ito ay may isang huling regalo para sa inyo. Pinapayagan kayong ituloy ang kasalan ni Ethan at Celia sa loob ng ari-ariang ito, isang huling marangyang gabi, bago ang inyong tuluyang paglisan. Ang boses ng abogado ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa silid, nag-iiwan ng kilabot sa balat ni Doña Imelda.
Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng kanyang sala. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang puting sobre. Ang regalong ito ay tila isang pagkakataon para maisalba ang kanilang dangal, ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang maliit na tinig na nagsasabing ito ay isang bitag. Isang regalo? Bakit? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Nakaupo siya sa baitang ng hagdan, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Bakit hahayaan ng isang taong kumuha ng lahat sa atin na magkaroon pa tayo ng masayang kasalan? Isang tipid na ngiti ang isinagot ng abogado. Sabi niya, gusto niyang makita ang pinakamagandang pagtatapos para sa inyong pamilya. Isang gabi na hindi ninyo makakalimutan. Habang nangyayari ito sa mansyon, sa loob ng tahimik na atelier ng dangal, nakatayo si Teresita sa harap ng isang manikin. Nakasuot dito ang isang gown na gawa sa pinong-pinong seda na kulay ginto at ivory. Ang bawat tahi ay tila isang dasal at ang bawat kristal na nakakabit dito ay tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Ito ang gown na isusuot niya sa gabi ng kasal, hindi bilang abay, kundi bilang ang babaeng magpapabagsak sa tabing ng lahat ng kasinungalingan. Handa na ang lahat, Teresita. Bulong ni Malik habang nakatayo sa kanyang likuran. Nahanap na rin ng mga tauhan ko kung nasaan ang iyong anak. Si Hope ay nasa isang pribadong bahay ampunan na kontrolado ni Doña Imelda. Sa oras na magsimula ang gulo sa kasalan, kukunin na natin siya. Naramdaman ni Teresita ang isang matinding pintig sa kanyang dibdib. Ang pangalan ng kanyang anak ay tila isang kuryenteng nagbibigay sa kanya ng lakas. Salamat, Malik. Sa gabing ito, hindi lang ang mansyon ang babawiin ko. Babawiin ko ang bawat piraso ng puso ko na kinuha nila. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela ng gown. Ang pakiramdam ng seda sa kanyang palad ay tila isang paalala ng kanyang paglalakbay, mula sa pagiging basahang itinapon sa ulan, patungo sa pagiging reynang may hawak ng tadhana ng kanyang mga kaaway. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Carter ay muling nabuhay. Ang mga bulaklak na puting rosas ay nakapalibot sa buong paligid. At ang mga ilaw ay nagniningning na tila ba walang problemang kinakaharap ang pamilya. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga bisita, may mga bulong ng pagdududa. Ang balita tungkol sa pagkalubog sa utang ng mga Carter ay dahan-dahan nang kumakalat sa mga elite ng Maynila. Sa loob ng bridal suite, abala si Celia sa pag-aayos ng kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa ilalim ng kanyang table, nakatago ang isang maleta na puno ng mga alahas at pera na kinuha niya mula sa vault ni Ethan. Isang oras matapos ang seremonya, plano niyang tumakas kasama si Leo. Ito na ang huling gabi ko sa impyernong ito, bulong ni Celia sa kanyang sarili habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Nagsimula na ang tugtog ng organ sa loob ng katedral na katabi lang ng mansyon. Ang bawat nota ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa katapusan. Naglakad si Ethan sa altar. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarkara na walang emosyon. Sa kanyang tabi, nakatayo si Doña Imelda. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Pilit na itinatago ang takot na lumalamon sa kanyang pagkatao. Nang bumukas ang malaking pinto ng simbahan, hindi si Celia ang unang nakita ng mga tao. Isang katahimikan ang bumalot sa buong paligid nang pumasok ang isang babaeng nakasuot ng gintong gown. Ang kanyang bawat hakbang ay may tunog ng awtoridad at ang kanyang aura ay tila nagpapadilim sa ningning ng lahat ng mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Teresita? Hindi tumingin si Teresita sa kanya. Dumiretso siya sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mahabang laylayan ay dahan-dahang humahaplos sa pulang karpet. Tumingin siya ng diretso kay Doña Imelda na ngayon ay napakapit sa braso ng altar dahil sa gulat. Magandang gabi, Doña Imelda. Ang boses ni Teresita ay malumanay
Ngunit kasing talim ng isang punyal na bumaon sa katahimikan. Narito ako para saksihan ang kasalan at para kunin ang susi ng aking bagong tahanan. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumiklab sa buong simbahan. Ang mga kamera ng mga media na nandoon ay nagsimulang mag-flash. Tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malaking baha. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot at galit. Ngumiti si Teresita. Isang ngiti na puno ng pait at tagumpay. Inilabas niya ang isang gintong susi at ang mga dokumento ng pagmamay-ari. Ibig kong sabihin, Donya, tapos na ang inyong oras sa aking mansyon. At Ethan, ang babaeng pakakasalan mo? Tanungin mo siya kung nasaan ang laman ng vault mo sa mga sandaling ito. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagsabog ng katotohanan. Sa labas, ang tunog ng sirena ng mga pulis ay dahan-dahang lumalapit. Tila isang chorus na sumasabay sa pagbagsak ng imperyo ng mga Carter. Ang kasalan ay naging isang dula ng katarungan at si Teresita ang siyang may hawak ng huling script. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakadagan sa bawat hininga ng mga naroon. Ang boses ni Teresita, na dati ay mahina at laging nagmamakaawa, ngayon ay tumatama sa mga pader ng simbahan ng may lakas na hindi matitinag. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo. Ang gintong gown niya ay tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa loob ng silid, habang ang mga diamanteng nakakabit dito ay kumikinang na parang mga matatalas na mata na sumasaksi sa hustisya. Anong ibig mong sabihin, Teresita? Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Isa kang impostora na gustong sumira sa pangalan namin. Ang sigaw ni Doña Imelda ay pumiyok. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete, ngayon ay nabahira ng matinding takot at pamumutla. Huminga ng malalim si Teresita. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kamay ng kanyang abogado na si Malik. Ang pangalang Carter ay matagal nang sira. Doña Imelda, sinira ninyo ito noong gabing itinapon ninyo ako sa ulan. Sinira ninyo ito noong nagnakaw kayo ng mga dokumento para palabasin na ako ay baog, habang ang katotohanan ay ang inyong anak ang may problema sa kalusugan. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga bisita. Ang mga kamera ay tila hindi napapagod sa pagkuha ng bawat reaksyon ni Ethan, na ngayon ay nakatayo sa altar na tila isang estatwa ng asin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nakapako sa mga papel na iniladlad ni Teresita sa harap ng lahat. Hindi lang yan, patuloy ni Teresita, ang kanyang boses ay naging mas malamig. Narito ang mga ebidensya ng inyong pakikipagkuntsaba sa doktor para manipulahin ang aking medical records, at narito rin ang pruweba na ang lahat ng ari-ariang inaakala ninyong inyo pa, kasama ang mansyong ito at ang kumpanyang kinakapitan ninyo, ay pag-aari na ng aking kumpanya, ang Dangal Enterprises. Sa sandaling iyon, ang maskara ng katatagan ni Doña Imelda ay tuluyang gumuho. Napakapit siya sa braso ni Ethan, ngunit ang kanyang anak ay tila walang lakas na alalayan siya. Ang matanda ay dahan-dahang napaupo sa baitang ng altar. Ang kanyang mamahaling kwintas na perlas ay naputol at ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig, na lumikha ng tunog ng pagkawasak ng isang huwad na kaharian. Biglang tumayo si Celia. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Akala mo ba ay nanalo ka na, Teresita? Pera lang ang meron ka. Pero si Ethan ay akin. Ngumiti si Teresita. Isang ngiti na hindi abot sa mga mata. Sa'yo na siya, Celia. Sa'yo na ang lalaking hindi kayang tumayo para sa sarili niyang asawa. Pero bago ka umalis, baka gusto mong ipaliwanag kay Ethan kung nasaan ang 50 milyong piso na kinuha mo mula sa kumpanya kagabi lang para ibayad sa mga utang ng iyong kalaguyo na si Leo.
Ang mukha ni Celia ay tila nawalan ng dugo. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat habang tinititigan ang mga pulis na dahan-dahang lumalapit sa altar. Hindi, paano mo nalaman? Ang bawat tahi ng damit na ginawa ko para sa'yo ay may kasamang mata, Celia. Bulong ni Teresita. Alam ko ang bawat dumi mo. Marahas na hinila ng mga pulis si Celia palabas ng simbahan sa gitna ng kanyang mga sigaw at pagmura. Ang mansyono ng mga Carter na dapat ay lugar ng isang marangyang pagdiriwang ay naging eksena ng isang malaking krimen. Naiwan si Ethan sa altar, mag-isa at wasak. Humakbang siya palapit kay Teresita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Teresita, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganun ang ginawa ni Mom. Mahal kita. Bumalik ka na sa akin. Mabubuo natin muli ang pamilya natin. Tumingin si Teresita nang diretso sa mga mata ni Ethan. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Tanging isang malalim na kawalan. Ang pamilyang sinasabi mo, Ethan, ay matagal mo nang pinatay. Ang Teresitang minahal mo ay namatay na sa gabing itinapon mo siya sa gitna ng bagyo. Mula sa likuran ng simbahan, bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Malik. Karga ang 3 sanggol na suot. Ang malilinis na puting damit. Ang 3 bata ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim na katedral. Narito ang mga anak ko, Ethan. Ang mga batang tinawag ninyong malas. Sila ang aking yaman at hinding-hindi mo sila mahahawakan. Ani Teresita, isang malakas na hagulhol ang pinakawalan ni Doña Imelda habang nakatingin sa mga bata. Ang kanyang paghahangad ng tagapagmana ay natupad, ngunit sa paraang kailanman ay hindi niya mapapakinabangan. Sila ay mga Carter sa dugo, ngunit sa puso at sa pangalan, sila ay mga anak ni Teresita. Lumingon si Teresita kay Malik at tumango. Dahan-dahan silang naglakad palabas ng simbahan, iwan ang pamilyang Carter na nakalugmok sa putik ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Sa labas, ang araw ay sumisikat na, tila isang bagong simula para sa babaeng nagmula sa abo. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid na inuupahan ni Doña Imelda ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanyang paghinga. Wala na ang malalambot na carpet ng mansyon, wala na ang bango ng mga sariwang rosas, at wala na ang mga katulong na handang sumunod sa bawat pitik ng kanyang daliri. Ang tanging kasama niya ay ang tulo ng tubig mula sa sirang gripo sa labas, na ang bawat patak sa sahig ay tila bumibilang sa bawat pagkakamali ng kanyang buhay. Ang dingding na may mga bakas ng amag ay tila nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng kanyang ipinagmalaking yaman ay isa na lamang maruming alaala. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa tapat ng mataas na gate ng mansyon na dati ay sa kanya, nakatayo si Ethan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at paltos mula sa pagbubuhat ng mga mabibigat na kargamento sa pier. Ang bawat kirot sa kanyang kalamnan ay tila isang parusa sa bawat gabing hinayaan niyang umiyak si Teresita sa kanilang silid noon. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na polo habang pinagmamasdan mula sa malayo ang masayang kaganapan sa loob ng hardin. Nakita niya si Teresita. Nakasuot ito ng isang simpleng duster na gawa sa mamahaling linen. Nakaupo sa damuhan kasama ang 3 bata. Ang mga tawa ng kanyang mga anak, ang mga batang dati ay itinuring niyang malas, ay tila mga himig ng langit na hindi na niya kailanman maaabot. Ang bawat haplos ni Teresita sa buhok ng mga bata ay puno ng kapayapaan, isang uri ng katahimikan na hindi kailanman naramdaman ni Ethan sa piling ni Celia. Dahan-dahang lumapit si Teresita sa gate nang mapansin niya ang anino ng isang lalaki. Nang makita niya si Ethan, hindi siya nagulat at wala ring galit na sumiklab sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Napuno na ito ng pag-ibig para sa kanyang mga anak. Anong ginagawa mo rito, Ethan? Ang boses ni Teresita ay malumanay.
Tila isang mahinang hangin na dumadaan sa mga dahon. Napayuko si Ethan, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng babaeng kanyang sinira. Gusto ko lang, gusto ko lang makita ang mga bata. Teresita, patawarin mo ako. Ngayong wala na akong lahat, doon ko lang na-realize na ikaw at ang mga bata ang tunay kong yaman. Pwede ba nating simulan muli? Isang mapait, ngunit banayad ng ngiti ang sumilay sa labi ni Teresita. Inabot niya sa pagitan ng mga rehas ng gate ang isang maliit na supot na pilus. Hindi na maibabalik ang telang nagupit na ng mali, Ethan. Ang tanging magagawa natin ay ayusin ang bawat piraso para sa sarili nating kinabukasan. Binuksan ni Ethan ang supot at naramdaman niya ang bigat ng gintong orasan. Ang orasan na pinag-ipunan ni Teresita ng 5 taon. Ang orasan na naging saksi sa kanyang pagtataksil. Ngayon ay ibinabalik na sa kanya. Malinis ito, nagniningning, ngunit wala na itong tibok para sa kanya. Ito ang huling hibla na nag-uugnay sa atin, patuloy ni Teresita. Ibinabalik ko ito sa iyo hindi dahil sa galit, kundi dahil gusto ko nang lumaya. Ang pagpapatawad ko sa iyo ay ang regalo ko sa aking sarili. Mamuhay ka ng maayos, Ethan. Gamitin mo ang orasang iyan para bilangin ang mga sandaling magiging mabuti kang tao, hindi para balikan ang nakaraan. Tumalikod si Teresita nang hindi naghihintay ng sagot. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglipad ng isang ibon na nakalaya sa hawla. Hindi siya lumingon kahit narinig niya ang mahinang hikbi ni Ethan sa labas ng gate. Ang kanyang mga anak ay tumakbo patungo sa kanya at sa isang iglap, binalot siya ng kanilang maliliit na bisig. Sa loob ng mansyon, muling binuksan ni Teresita ang kanyang atelier. Ngunit hindi na lang ito para sa mga mayayaman. Itinatag niya ang Dangal Foundation, isang lugar kung saan ang mga inang itinapon ng lipunan ay tinuturuang manahi ng kanilang sariling kapalaran. Ang bawat makina na tumatakbo sa loob ng silid ay tila isang kanta ng tagumpay laban sa bawat pang-aapi. Habang papalubog ang araw, naglalakad si Ethan palayo sa mansyon, bit-bit ang gintong orasan na tila isang mabigat na pasanin. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang lamig ng gabi. Ngunit sa likuran niya, ang mansyon ay nagniningning sa ilaw ng pag-asa. Lumabas si Malik mula sa lilim ng mga puno at tumayo sa tabi ni Teresita. Hindi sila nag-usap, ngunit ang paghawak ni Malik sa balikat ni Teresita ay sapat na upang sabihing hindi na siya muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Ang bagyo ay natapos na at ang bawat tahi ng kanilang bagong buhay ay tila isang pangakong hinding-hindi na muling mapapatid. Ang kahapon ay isang malayo na lamang na anino at ang bukas ay kasing liwanag ng mga bituing nagsisimula ng magpakita sa langit. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng hapdi at pait patungo sa malawak na dagat ng limot. Ang mansyong dati ay kuta ng pagmamalaki at kasinungalingan. Ngayon ay isa ng tahanang puno ng halimuyak ng mga sariwang sampagita at tunog ng dalisay na kagalakan. Wala na ang mga matatalim na salitang bumubutas sa puso. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang haplos ng pagmamahal. Sa malawak na hardin, habang ang langit ay pinipinta ng mga kulay ng dapit hapon, isang pagsasama ng lila, kahel, at ginto, nakaupo si Teresita sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat at kalyo, ngayon ay dahan-dahang humahawak sa isang piraso ng telang sutla. Hindi na siya nagmamadaling matapos ang kanyang tahi. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang pasasalamat sa bawat segundong lumipas. Sa di kalayuan, naririnig niya ang mga yabag ng 3 bata na nagtatakbuhan sa damuhan. Sila ay malalaki na. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang nagbibigay ng buhay sa katahimikan ng paligid. Ang mga batang ito, na tinawag na malas ng mundong walang alam, ay naging mga haligi ng kanyang bagong kaharian.
Nakita ni Teresita sa kanilang mga mata ang katatagang ipinamana niya sa kanila, ang kakayahang tumayo sa sariling paa kahit anong lakas ng bagyo. "Mommy! Mommy! Look at the airplane!" Sigaw ng isa sa kanyang mga anak habang itinuturo ang langit. Napangiti si Teresita, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumapit si Malik, bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Naupo siya sa tabi ni Teresita at pinanood din ang mga bata. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi nakatitigig. Ito ay isang uri ng katahimikang nagmumula sa malalim na pag-unawa at pagtitiwala. "Nabalitaan mo ba?" Mahinang tanong ni Malik. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. "Si Ethan. Nakita siya sa probinsya. Isang simpleng magsasaka na raw siya. At si Doña Imelda, tahimik na raw siyang namumuhay sa isang maliit na bahay. Malayo sa ingay ng lipunang dati ay kinatatakutan niya." Huminga ng malalim si Teresita. Tinitingnan ang dulo ng kanyang karayom. "Pinatawad ko na sila, Malik. Matagal na. Hindi dahil nararapat silang patawarin, kundi dahil nararapat akong maging malaya. Ang poot ay parang isang mabigat na tela na balang araw ay ilulunod sa iyo kung hindi mo bibitawan. Ngayon, ang tanging bitbit ko ay ang pasasalamat." Inilapag ni Teresita ang kanyang tahi at tumingin kay Malik. "Salamat sa pananatili, Malik. Salamat sa pagbibigay sa akin ng karayom noong akala ko ay wala na akong kayang gawin." Hinawakan ni Malik ang kamay ni Teresita. "Hindi mo kailangan ng karayom ko, Teresita. Ang galing mo ang siyang tunay na nagligtas sa iyo. Ako ay isang saksi lamang sa iyong muling pagbangon." Habang ang araw ay tuluyang lumulubog, ang liwanag ay dahan-dahang naglalaho, ngunit ang kislap sa mga mata ni Teresita ay nananatili. Ang gintong orasan na dati ay iniingatan niya ay wala na sa kanyang buhay, ngunit ang bawat oras na lumilipas ngayon ay mas mahalaga pa sa ginto. Ang bawat sandali, kasama ang kanyang mga anak, at ang lalaking tunay na nagpahalaga sa kanya ay ang tunay na kayamanang hinding-hindi na mananakaw ng kahit na sinong Doña Imelda. Ang Dangal Foundation ay naging isang malaking punong kahoy na nagbibigay ng lilim sa maraming kababaihan. Ang mga damit na lumalabas sa kanilang atelier ay hindi lamang basta fashion. Ang mga ito ay simbolo ng pag-asa at muling pagkabuhay. Ang bawat tahi ay isang paalala na mula sa mga pira-pirasong tela ng ating buhay, maaari tayong makabuo ng isang obra maestra. Ang pananampalataya ay hindi ang pag-iwas sa bagyo. Bulong ni Teresita sa kanyang sarili habang pinapanood ang mga bituing nagsisimulang magpakita. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas na bumuo ng isang bagong mundo mula sa mga durog na bahagi ng nakaraan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang mga anak na ngayon ay lumalapit na sa kanya para sa kanilang gabi-gabing yakap. Sa bawat yakap na yon, nararamdaman ni Teresita ang init ng tagumpay. Hindi ang tagumpay ng paghihiganti, kundi ang tagumpay ng pagmamahal. Ang kwento ni Teresita Carter ay nagtapos na, at ang kwento ni Teresita, ang reyna ng kanyang sariling dangal, ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat bagong umagang darating, ang pag-asa ay muling mamumukadkad dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang muling pagbangon ng sariling pagkatao. Mga minamahal naming tagapakinig, narating na natin ang dulo ng ating paglalakbay kasama si Teresita. Mula sa kaibuturan ng aking puso bilang may akda, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pakikiramay mula sa unang kabanata hanggang sa mga huling sandaling ito. Maraming salamat sa pagpapahintulot na maging bahagi ang kwentong ito ng inyong mga araw sa gitna ng inyong paggawa at pagpapahinga. Habang hinahabi ko ang mga salita sa kwentong ito, hindi ko mapigilang madama ang bawat hapdi na dinaanan ng ating bida. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang paglalarawan sa gabing kinuha ang kanyang mga anak.
Isang tagpong punong-puno ng pait na tila ba ang aking sariling pluma ay nanginginig sa bawat titik na isinusulat. Ang kwentong ito ay higit pa sa simpleng imahinasyon. Ito ay hango sa katapangan ng bawat babaeng Pilipina na dumaan sa unos, ngunit piniling huwag magpaanod. Nais kong itanim sa inyong mga isipan na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ay parang isang munting apoy sa gitna ng malamig na gabi. Isang liwanag na hindi man agad nagpapainit sa paligid ay unti-unti namang tumutunaw sa yelo ng puot sa loob ng ating mga puso. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging tulad ni Teresita na mula sa mga durog na bahagi ng nakaraan ay nakabuo ng isang bagong mundo. Ngunit sa huli, nanatili ang isang mahalagang tanong na nais kong iwan sa inyo. Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Teresita, kaya mo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa iyo kapalit ng iyong sariling kapayapaan? O sadyang may mga sugat na sadyang hindi na kayang hilumin kahit ng pinakamahabang panahon? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin at damdamin. Mangyaring ibahagi ang inyong mga kwento at opinyon sa aming comment section. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng marka sa inyong puso, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like button, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang bawat suporta ninyo ay nagsisilbing binhi na nagbibigay daan upang patuloy kaming makapagbahagi ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon at nagpapatibay sa ating pananampalataya sa kabutihan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Ako ang inyong lingkod, nagpapasalamat at nagpapaalam ng may pag-asa sa bawat isa sa inyo. Manatili tayong matatag at laging tandaan na pagkatapos ng pinakamalakas na ulan, ang bahaghari ay laging naghihintay.